Mga kwento ni Felmo. Naging maayos ang kalagayan ni Sito. At dahil sa usapan nila Manong Tibot at tatay ay naging interesado ako sa mutya. Lalo na sa mutya ng Tigbalang. Ganun pa man ay alam kong hindi yun madali. Lalo na at ibinahagi sa akin ni Uyong ang ilan sa kanyang karanasan nang nangunguha pa lamang ito ng mga mutya. Yung mutya ng Tikbalang ay hindi niya umano makuha-kuha nun. May nasisilayan siyang tikbalang pero hindi ito ang uri ng tikbalang na maamaw sa kanya. Kinabukasan, maaga kong kinuha sigurang sa puno ng Himilena kung saan siya tinali ni Uyong. Dinala ko siya sa bahagi ng lugar kung saan mayayabong ang mga damo na kadalasang kinakain ng kalabaw. Nakasakay ako sa likod ni Gurang at nakahiga pa habang nakatingin sa kalangitan. Paborito ko itong ginagawa sa tuwing pinapakain ko ang alagang kalabaw ni Uyong. Nagmumuni-muni ako habang nakahiga sa likuran ng hayop. Palaging sinasabi sa akin ni Uyong na alagaan ko si Gurang. At dahil sa lalaki ito ay may mga kalabaw siyang pinalahian dito. At ang usapan nila ng may-ari ng ibang kalabaw ay kapag nakatatlong anak na ang kalabaw, sa kanyang pangatlo. At kung hindi naman yun ng anak muli at ibenta ng anak ng kalabaw kung saan nila hihian ni Gurang, ay bibigyan siya ng hati nun. At sa buwan na ito ay makakatanggap si Uyong ng tinday at yun ang ibibigay niya sa akin para alagaan ako. Tinday ang tawag sa kapis sa maliit na kalabaw na kakapanganak pa lamang. Natuwa naman ako nang sinabi ni Uyong dahil magkakaroon ako ng sariling kalabaw nun. Nahinto naman ako sa pagmumuni-muni ng meron akong narinig na halinghing ng kabayo sa may hindi kalayuan. Nagtataka naman ako kung saan ito nanggaling. Wala namang pamamahay sa lugar. Purong nagtataas ang Japanese bamboo ang nakapaligid sa malawak na bakanteng lote kung saan ko dinala si Gurang at pinakain. 3 beses kong narinig ang huni ng halinghing ng kabayo. Pero wala pa rin akong nakikita. Samantalang sigurang naman ay tila ba naging balisa. Animoy may nakita itong bagay na hindi ko nakikita nun. Hinawakan ko ang tali ni Gurang at kaagad ko na itong iginiya para makaalis na kami. Nag-iba na rin kasi ang temperatura sa lugar. Yung parang may mangyaring hindi mo inaasahan. Ang aga-aga, may asungot na. Wika ko pa nun. Habang naglalakad na si Gurang paalis sa damuhan, nakita ko naman si Barot na galing sa mga puno ng Japanese bamboo. Nakatingin ito sa akin at nakangisi na hindi ko maintindihan kung ano ang itsura niya. Kinausap ko siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Pero sa halip na sumagot, humalinghing ito na katulad ng isang kabayo. Sa inis ko, nasabihan ko ito ng, "Aba, may sahayop ka rin Manong ah. Baka naman mamaya magmukha ka ng kabayo sa ginagawa mo. Magandang talento yan." Tiningnan niya ako ng masakit na parabang abot hanggang kaluluwa. Kung kaya't minadali ko na sigurang sa kanyang paglalakad nun. Saglit ko pang nilingon si Barot. Pero hindi ko na ito muling nakita pa. Dumiretso na ako ng uwi sa bahay. Habang pauwi ay nakakaramdam ako ng panlalamig at pagkahilo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Tama lamang na nakababa ako mula sa likod ni Gurang at bigla na lamang akong nawala ng balanse nun. Ang huling naalala ko ay natumba ako sa lupa habang lumalapit si Uyong sa akin. At nang nagising ako, nasa loob na ako ng silid nun. May dahon na ng bumbuaya sa noo ko. Ang bumbuaya ay isang uri ng dahon na ginagamit panlaban sa mga engkanto, elemento at aswang. Nasa tabi ko na si Uyong at nagtatanong kung anong nangyari. Nag-isip ako dahil tila ba wala akong naalala nun. Pero nang marinig ko ang paghuni ni Gurang, naalala ko na lahat.
Kinuwento ko kay Uyong ang nangyari. Kinuwento ko sa kanya kung paano ako kinausap ni Barot at ang klase ng mga titig nito sa akin noon. Napamura si Uyong. Sinabi niyang ang ginawa ni Barot ay hindi dapat pinapalampas. Hinawakan ko ang braso ni Uyong. Sinabihan ko siya na kumalma muna. Wala namang masamang nangyari sa akin. Kung hindi ka nakauwi ka agad, malamang doon ka na nahimatay. Minarkahan ka pa ng demonyong yon. Ganun pa man sinabi niya rin na tama ako. Kailangan naming huminahon at manmanan ng mga kinikilos ni Barot sa aming lugar. Kinahapunan naman ay dumating si Tatay at Manong Tibot. Kakatapos lamang nila sa pag-ani kung kaya't sa bahay na sila dumiretso. May dala silang 1 galon ng tuba na siyang iinumin nila sa bahay. Nagulat si Tatay siyempre pagpasok niya. Nakita niya yung kalagayan ko. Sinabi sa kanya ni Uyong kung ano ang nangyari. Pero hindi niya sinabi na si Barot ang aswang na kanyang tinutukoy noon. Nang hapon na yon, pumunta pa si Barot sa bahay na para bang walang nangyari. Sinasabi ko na nga ba, inihipan ka niya ng orasyon para tanggalin ang memorya mo sa kung ano ang nangyari kanina. Sinabihan naman niya ako na huwag magpahalata na alam ko kung ano ang nangyari. Kung kaya't nanahimik na lamang din ako noon. Nang lumabas ako ay nakita ako ni Barot na may nakataling bombo aya sa ulo. Saglit ko siyang nakitang tumalim ang paningin. Pero maya-maya ay ngumiti ito na animoy maamong tupa. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. Dahil doon ay nilingon ako ni Uyong. Wala naman siyang sinabi na kung ano pero para bang pinapaubaya niya sa akin ang sasagot ko. Dito na ako ngumiti ng pilyo. Sinagot ko si Barot nang, pinagdiskitaan kasi ako kaninang umaga habang nagpapakain sa alaga kong sigurang. Matapang yung nilalang na yon. Ang aga-aga nananakot. Binalak pa akong lagyan ng marka. Nag-usal pa ng dasal para burahin yung memorya ko. Diretso kong sagot nun na siyang nagpapawi ng pagngisi ng Barot. Samantalang ako naman ay bumalik na sa loob ng bahay. Maya-maya ay pumasok na rin si Uyong. Umiling-iling pa ito ng kanyang ulo habang lumalapit. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan na matapang kong sasabihin kay Barot ang mga nangyari. Sinagot ka naman kay Lolo na mas mabuti nang alam niyang hindi ko makalimutan ang nangyari at kilala ko siya. Nang muli kaming lumabas ay wala na si Barot sa bahay. Si Uyong naman sinabihan si Tatay na baka aalis pa ito at sasama kay Manong Tibot pa uwi nun. Sinabihan niya si Tatay na wag na munang umalis dahil may pag-uusapan pa kami. Nagtaka naman si Tatay kung ano ang pag-uusapan na yon na magpamilya. Unang beses lamang itong nangyari na sinabi ni Uyong. Seryoso pang itsura nito nang sinabi niya yon kung kaya't alam niyang may hindi magandang nangyayari. 6:00 ng gabi na nagpaalam na si Manong Tibot na uuwi. Kami naman ay maaga na rin kumain ng hapunan. Habang kumakain ay tinanong ni Tatay si Uyong kung ano ang aming pag-uusapan. Kinamusta din ako ni Tatay at tinanong kung ayos na bang pakiramdam ko. Sabi ko nawawala ng hilo na nararamdaman ko nun. Si Uyong, sinimulan na niyang sabihin kay Tatay ang tungkol sa aswang. Kilala mo na kung sino yung aswang, Tay? Sino? Saan nakatira? Kahit si Pipit o ikaw kilalang nila lang Yun nga lang hindi mo alam kung sino sa kakilala mo yung aswang. Kumunot naman ang noo ni Tatay sa sinabi ni Uyong. Hindi niya alam kung sino sa mga kilala niya ang sinasabi ni Lolo nun. Kung kaya't tinanong niya si Lolo kung sino ang tinutukoy niya. Dahil sa sinabi ni Tatay ay si Uyong naman ang kumunot ng noo. Sinabi niya kay Tatay na noon pa kailangan na ni Tatay na matutong magbasa ng mga kilos ng tao sa kanyang paligid para makilala niya kung anong klase ng mga tao ang nakapaligid sa kanya. Natahimik naman si Tatay nang sinabi yun ni Uyong sa kanya. Wala kasi talagang hilig si Tatay pagdating sa mga lihim na karunungan nun. Ayon pa kay Uyong,
Wala sa sistema ni tatay ang pagiging isang antingero. At ang ibig lamang sabihin noon ay nasa anak niya ang susunod sa yapak ni Uyong noon. At sa ngayon ay masasabi ko na interesado ako sa lihim na karunungan, lalo na pagdating sa mutya. Yung mutya ng tikbalang. Pero ayun nga, parang mailap naman sa akin ang ganitong uri ng hayop. Tumahimik muna kayo. Makiramdam kayo sa paligid, sabi ni Uyong. Dito ay naramdaman ko ang mahihinang yabag sa labas ng bahay. May malalim din na paghinga na parabang ingat na ingat itong marinig siya ng kung sino mang may matalas na pakiramdam sa loob ng bahay namin. Napaisip naman ako kung hindi ba nito naramdaman ang presensya ni Uyong. At para malaman ko yon, lumapit ako kay Uyong at tinanong ko siya kung bakit hindi siya nararamdaman ng nilalang sa labas. Ibinaba umano ni Uyong ang kanyang presensya para sadyang hindi maramdaman ang kakayanan niya. O di kaya ay isipin nito na hindi siya malakas na uri ng antingero dahil nga mababa ang aura niya. Tinulungan ko naman si nanay sa pagligpit ng aming pinagkainan. At dahil nasa labas pa ang aming hugasan, inilagay na muna namin yon ni nanay sa loob ng palanggana sa kusina. Maya-maya pa ay may narinig kaming pagkatok sa pinto. Tinatawag nito ang pangalan ko. At ang boses ng kumakatok ay boses ni Sito noon. Pero si tatay ang sumagot sa nilalang na yon. Tulog na si Pipit. Huwag mo nang gamitin ang boses ng kaibigan niyang si Sito. Wala sila dito sa lugar namin. Nagbakasyon sila sa lugar ng lola niya sa Masbate. Dito ay narinig namin ang pag-angil ng nilalang. Tila ba nang gigigil ang pag-angil nito na gusto nang gibain ang aming pintuan. Si Uyong naman ay sinabihan niya kaming wag na wag buksan ang pintuan o hindi kaya ay lumabas kami kahit na ano pa ang marinig namin. Tumango naman kami kung kaya't nagmadali na itong pumunta sa kusina. Ang buong akala ko ay sa kusina lamang si Uyong magmamanman sa nilalang na ito. Pero nagulat na lamang kami nang marinig namin ang ingay sa labas ng bahay. Angil na gigil na may halong ungol ng nilalang na animoy nasasaktan. Ilang sandali pa ay narinig na namin ang boses ni Uyong na nagsasabi ng mga katagang, "Kapag may gusto kang biktimahin, kilalanin mo ha. Huwag basta-basta ka na lang mambibiktima dahil sa tingin mo ay mas nauna ka." Ang nilalang nun, patuloy lang sa pag-angil na animoy, parang gusto pa rin lumaban. Pero halata na sa boses nito na may iniinda itong sakit. Maya-maya pa ay muli na namang umungol lang nilalang na yon. Kasunod nito ay ang pag-usal nito ng mga salita na kung hindi ako nagkakamali, ay ang mga usal ito na pantanggal ng sabulag. Pero tila ba bigo ang nilalang na matanggal ang sabulag na nakabalot sa paligid. Napapangiti na lamang ako sa tuwing naririnig ko ang gigil na pag-ungol nito. Maya-maya, narinig ko ang garalgal na boses nito habang nagsasabi ng, "Ikaw?" Pero kasabay nito ay ang nasasaktan na ungol niya. Walang ano-ano ay rinig namin ang mga yabag na tila ba hinihila ang nilalang palayo sa bahay. Pinakiramdaman ko si Lolo sa paligid nun, pero wala akong narinig ni mahinang tunog ng mga yabag o di kaya ay mga paghinga na kagaya ng narinig namin kani-kanina lang. Sinabihan naman ako ni tatay na pumasok na lamang sa silid namin ni Uyong dahil uuwi din naman ito maya-maya lang. "Hindi ka ba nag-aalala kay Uyong, tay?" "Nako Pipit, hindi ka pa pinagbubuntis ng nanay mo eh. Alam ko na yung galawan ng Uyong bagus mo. Tahimik lang ito kung kumilos pero alam kong may iniligtas ito kapag tahimik lang siya at nag-iisa." Dahil sa sinabi ni tatay kaya't natahimik na lamang din ako. Pumasok na lamang ako sa silid ko at sinabi ko sa sarili na sa silid ko na lamang hihintay ng pagbabalik ni Uyong. Pero nasa 1 oras nang lumipas ay wala pa rin si Uyong. Hanggang sa hindi ko na alam kung anong oras na siya nakauwi nun.
Nakatulog na ako. Nagising na lamang ako ay umaga na. Nasa tabi ko na si Uyong. Sa tingin ko naman kay Uyong ay alam kong pagod ito, kung kaya't hinayaan ko na muna siyang matulog ng maayos. Ako naman ay pumunta na sa kusina para maghilamos at tumulong na kay nanay sa paghahanda ng almusal. Sakto lang ang pagpunta ko sa kusina. Inutusan na ako ni nanay na hugasan na ang mga pinagkainan namin kagabi. Sumunod ako. Nang matapos na ako sa paghugas, nagtimpla na ako ng kape noon. Ilang sandali pa ay tinanong ako ni nanay kung sa taniman ba ni Uyong sa kubo ang dala naming mga gulay. Ayon sa kanya, pumunta siya doon kahapon pero wala kami sa lugar. Saang lupalop pa ako ni Uyong dinadala? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay nanay. Sinabi ko na lamang sa kanya na may nagpagamot kay Uyong kahapon. Baka yun yung oras na pumunta siya sa kubo. Sa oras kung kailan umalis kami ni Uyong para gamutin ang humingi sa kanya ng tulong noon. Tumango na lamang si nanay sa sagot ko sa tanong niya. Muli niya akong tinanong ng tungkol sa mga gulay. Dito ko na sinabi sa kanya na galing yon sa ginamot ni Uyong. Gulay na lamang ang binigay nila gawa ng hindi tumatanggap si Uyong ng pera. Dito na naniwala si nanay. Madalas nga naman kasing may nagbibigay ng gulay kay Uyong kapag may nagpapagamot sa kanya. Kunwari ay uminom ako ng kape. Humingi ako ng tawad kay nanay sa isipan ko. Nagsinungaling ako Sinabihan kasi ako ni Uyong na panatilihin kong lihim ang kubo niya sa bundok ng Panginoon. Ayaw niyang may ibang nakakaalam dito gawa ng mainit ang bundok sa mata ng mga ngaso. Napakarami kasing hayop sa gubat na ito. Hindi na ako kinulit ni nanay sa pagtatanong ng tungkol sa ginagawa namin ni Uyong. Nang natapos na ako sa pag-inom ng kape, tumayo ako para dalhin sa banggirahan ang tasa na iniinuman ko. Banggirahan po yung tawag sa hiligay noon ng lababo na gawa sa kahoy. Pagkalagay ko ng tasa sa banggirahan, may nakita akong isang abuhing kabayo. Naroroon ito sa ibaba na bahagi ng burol kung saan nakatayo yung bahay. May maliit na talo ng bahagi na yun ang bukid. Luminga-linga ako sa paligid noon. Tinitingnan ko kung may tao ba doon na nagmamay-ari sa kabayo. Pero wala naman akong nakita ni anino ng tao na nasa lugar. Nay, may tao po ba dito sa atin na may nagmamay-ari ng kabayo? Sagot ni nanay, wala. Natakot naman ako dahil inisip ko na baka ang aswang pa rin ito na gustong magbiktima sa akin kahapon. Gaya nga ng sabi ko, di ba? Ginagaya niya yung huni ng kabayo noon. Kaagad akong pumasok sa bahay. Sinarado ko ang bintana at pintuan. Ayaw kong lumabas dahil natatakot ako. Maging si tatay na gustong pumunta sa palayan ay hindi ko siya pinayagan na lumabas noon. Siguro ay nakita ni nanay kung gaano talaga ako katakot. Kung kaya't maging siya man ay sinabihan na si tatay na huwag na munang lumabas pa ng bahay. Hanggang siguro'y mahigit 1 oras ang lumipas. Nagising na si Uyong. Nagtataka pa ito nang sa paggising niya ay nakasara pa rin ang mga bintana at pintuan ng bahay. Kagad niyang tinanong si nanay kung anong nangyari. Sinabi naman ni nanay sa kanya kung ano ang kinatatakutan ko noon. Napatingin si Uyong sa akin na nagtataka. Dahil doon, kinuwento ko kay Uyong ang nangyari sa akin kahapon. Tungkol sa narinig ko na kabayo. At kanina naman ang nakita kong malapit sa talon. Tinanong ako ni Uyong kung ano ang kulay ng kabayo na nakita ko sa talon. Bagamat hindi ko buo makita kako, ang nakita ko lang ay ang kulay abo nitong balahibo. Tinitigan ako ni Uyong na tila ba may magkahalong mangha at pagtataka ang kanyang mga titig. Walang ano-ano ay dinampi niya ang kanyang palad sa noo ko. Wala ka pang 15 anyos pero nagpapakita na sa'yo. Wika sa akin ni Uyong. Hindi ko naman maintindihan si Uyong kung anong ibig niyang sabihin. Gusto mo ng mutya ng tikbalang, di ba?
Ayan na, nagpapakita na sa iyo ang sinasabi nilang tikbalang na may nagmamay-ari ng mutya. Animoy nagbibirong wika ni Uyong. Samantalang ako naman ay hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot dahil sa mga nangyayari. Sumapit ang 11 kong kaarawan at si Uyong ay unti-unti niya akong tinuturuan ng mga buhay na salita, lalo na sa lengguaheng Latin. Unti-unti ko yung natututunan. Sinasama pa rin ako ni Uyong sa tuwing umaalis siya para tugunan ang mga hiling na tulong sa kanya ng mga may sakit noon na hindi kayang gamutin ng siyensya. Buwan ng Pebrero, nagkaroon ng piyesta sa isa sa mga sityo sa lugar namin. May kamag-anak sina Sito sa lugar kaya niyaya niya ako na makipiyesta sa lugar na yon. Nagpaalam ako kay tatay at dahil makikipiyesta din sila sa lugar kung kaya't kaagad akong pinayagan. Si Uyong naman ay nagsabi na mauna na lamang kami at susunod na lamang siya mamayang tanghali. Kailangan niya pang pakainin sigurang at ang isa pa naming maliit na kalabaw na noon ay pinangalanan kong Uling. Kasama naming naglakad sina Sito, Nerso, nanay at tatay. Ang magulang ng 2 kong kaibigan ay nauna na sa lugar. Tumutulong sila sa kamag-anak nila sa pagluto para sa piyesta noon. Dahil sa wala namang gaanong transportasyon ng mga panahon na ito, kung kaya't naglakad na lamang kami papunta sa lugar. Sa layo ng lakarin ay nagrereklamo ako. Sinabi ko na maglalakad kami ng napakalayo para makakain. Malamang, ang mangyayari sa amin ay makakarating sa lugar na gutom at uuwi din na gutom. Sa layo ba naman ng lakarin eh? Natatawan na lamang maging sina nanay at tatay sa sinabi ko na yon. Si Sito naman ay nagwika na huwag kaming mag-alala. Hihingi siya ng pagkain sa tiyahin niya para may pagkain kaming makakain pag uwi namin nun. Muli na naman akong natawa. Mantakin mo, hindi pa man kami nakarating ng lugar, ay ang pag-uwi na kaagad ang iniisip namin. Pagkatapos ng mahabang lakaran ay nakarating na rin kami sa lugar nun. Tamang-tama lang dahil ilang sandali lang ang lumipas ay magpapananghalian na. Dumiretso na kami sa bahay ng tiyahin nila Sito. Kagad naman kaming sinalubong ng kanilang ina na si Aling Wanda nang makarating kami sa lugar nun. Pinapasok niya kami sa bahay ng kanyang kapatid at pinakain na kami. Ayon sa kanya ay marami ng tao mamaya kaya hindi na niya kami maasikaso, kung kaya't inuunan niya na kami. Tahimik kaming kumain sa tabi. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam kami nila Sito at Nerso kay tatay at nanay. Gusto naming gumala at manood sa perya. May mga palaro din sa kanilang plaza na nasa sentro ng sitio. Iba't ibang palaro ang isinasagawa sa lugar kung kaya't tuwang-tuwa kami habang nanonood nun. Hanggang sa ang palaro na ay ang pag-akyat sa kawayan na nilagyan nila ng grasa mula sa pinakapuno hanggang malapit na sa dulo. Tuwang-tuwa kami habang pinapanood dahil sa hindi man lamang kayang umabot ng ibang kabataan nun sa gitnang bahagi ng kawayan. Maya-maya, nakita kami ng kanilang mga tagatawag sa mga manlalaro. Pinalapit niya kami sa kanya at tinanong kung ano ang aming pangalan. Nagulat kami nang sabihin niya sa amin na kami na ang sunod na maglalaro sa pag-akyat sa kawayan na yon. Napapangiti kami ni Sito pero kinakabahan din naman. Baka kasi hindi kami makaabot kahit sa gitnang bahagi lamang ng kawayan na ito. Dalawa yon, pabilisan sa pag-akyat kung sino ang mauuna at makakarating sa dulo at makakuha ng papremyo na nasa itaas. Sa mga oras na ito ay wala pang ni isa sa mga nagsipaglaro ang nakakuha ng premyo yon. Hinubad ko ang damit ko para hindi madumihan o mapuntahan ng grasa dahil tiyak na yari ako kay nanay kapag nadumihan ang damit na ito. Mabilis na sumampa si Sito sa kawayan para makaakyat nun. Samantalang ako naman ay nag-iisip ng paraan kung paano maakyat ang kawayan. Naisipan ko na hindi ko pwedeng gamitin ang pamamaraan ko ng pag-akyat sa punong kahoy. Kaya imbis na palad ang gagamitin ko sa pagyapos ng kawayan, braso ang ginamit ko at sa paa ko naman imbis na talampakan ng gamit ay ang binti ko ang ginamit ko sa pagbigay ng puwersa at suporta sa katawan ko para maakyat ko ito.
Sa 12 manlalaro, tanging ako lamang ang nakaakyat at nakakuha ng papremyo. At ganun na lamang ang tuwa ko nang makuha ko ito. 100 piso. Malaki na po ito. Parang 1,000 na ito sa panahon ngayon. Kaya't hindi lamang akong natuwa sa nakuha kong premyo kundi maging sila nanay at tatay na rin. May kasama mga tinapay at candy ang papremyo. At yun ang binahagi ko sa mga kamataan na umakyat din sa kawayan. Marami naman ang nagtatanong sa akin kung paano ko yun nagawa. Maging sila Sito at Nerso, ganun din. Sinabi ko naman sa kanilang ginawa ko na ipinagtataka nila dahil ayon sa kanila ayun din ang kanilang ginawa. Pero ganun pa man ay hindi pa rin nila nagawang makaakyat. 3:00 ng hapon ay wala pa rin si Uyong. Bigla na lamang akong nag-alala sa kanya kung kaya't niyaya ko na sila nanay na umuwi na kami. Nagpaiwan sina Sito at Nerso sa lugar kasama ang kanilang magulang. Kaming 3 na lamang nila nanay at tatay ang umuwi nun. Nagpasalamat naman kami dahil sa pinadalhan kami ng ulam maging ang kanin para sa hapunan. Sa daan pa uwi, may mga nakakasalubong kami mga tao na noon ko pa lamang nakita. Maging sila nanay at tatay, hindi nila kilala ang mga ito. Pero ganun pa man ay hinayaan na lamang namin dahil sa iniisip namin na kamag-anak sila ng mga tao na nakatira sa sitio. Halos mag-aalas 6 na ng gabi bago pa kami nakarating sa bahay. Napakalayo ng nilakad namin. Isa sa daanan namin ay ang kawayanan. Tuyo naman ang mga palayan ng mga panahon na ito kung kaya't mas pinili ni tatay na sa palayan kami dumaan din. Pagdating namin sa bahay, nadatna namin si Uyong na kinakausap si Gurang at uling sa aming bakuran na habang nakahiga ang mga ito sa puno ng himilena kung saan sila nakatali. Kaagad namang tumayo si Uyong na makita niya kaming pumasok na sa bakuran. Lumapit ako sa kanya at nagmano nun. "Yung, bakit hindi ka naman sumunod sa amin?" Tanong ko sa kanya. Ayon sa kanya, wala umanong maiiwan na mag-aalaga sa mga hayop namin sa bahay kapag sumunod pa siya. Natuwa naman siya nang makita niya ang dala naming pagkain para sa hapunan. Sinabihan ako ni Uyong na pupunta kami ng kubo. Doon kami matutulog dahil may ituturo umano sa akin ito. Natuwa ako sa sinabi na yun ni Uyong. Nasa 3 buwan na rin kasing hindi ako nakabalik sa kubo kung kaya't namimiss ko na rin ang berdeng kapaligiran kapag nagigising ako sa umaga noon. Berde din naman ang paligid namin sa bahay pero hindi katulad ng sa kubo na natatanaw ang buong bayan ng dumalag kapag dumungaw sa mataas na bahagi ng bakuran. Sinabihan naman kami ni tatay na gabi na, kaya mag-ingat kami ni Uyong sa daan noon. Tumangulang naman si Uyong at sinabi kay tatay na sasakay naman kami kay Gurang. Isa pa, tuyo din ang lupa kung kaya't hindi kami mahihirapan sa paglalakbay papuntang kubo. At kapag si Uyong na ang magdesisyon ay wala nang makakabali sa kanyang gusto noon. Na siyang pabor naman sa akin. Gustong gusto ko na si Uyong ang makakasama ko dahil marami akong natutunang mga lihim na karunungan. Pagkatapos ng hapunan ay kaagad na kaming naghanda ni Uyong para makapunta sa bukid. Pero bago pa man kami umalis ay binalot niya ng sabulag ang bahay. "Bakit Yung? Anong nangyari?" "Wala naman. Gusto ko lang makasigurado na ligtas ang nanay at tatay mo bago tayo umalis." Nang matapos na ito sa pag-usal ng sabulag ay kaagad na kaming umalis nun. Sakay kay Gurang ay matiwasay naming nilisan ng aming tirahan. Ayon kay Uyong, ay kung maging maayos ang aming lakad ay uuwi din naman kami bukas ng gabi. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Uyong. Nang makarating na kami sa ibabang bahagi ng bundok, kakaibang presensya ang aking nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung matatakot ba ako o iisipin na normal lamang naman ang nangyayari. Nakikita ko naman ang mga alitap-tap na nagbibigay tanglaw sa aming paglalakad, kung kaya't naaliw ako sa aming paglalakbay. At kagaya ng dati ay may nakikita akong malaking ibon na lumilipad sa himpapawid noon. "Mukha yatang kumikilos na naman ang mga demonyo."
Hindi ba nila tayo makikita dito, Yong? Ay naman kay Uyong. Hindi umano kami makikita ng mga nilalang sa teritoryo namin. Lalo na at protektado kami ng mga naninirahan sa bundok ng mga elemento at engkanto. Namangha naman ako sa sinabi sa akin ng aking abuelo. Hindi ko iniisip na may nagpoprotekta sa amin sa lugar. Pero alam ko naman ang kakayahan ng aking abuelo kung kaya't alam kong hindi siya nagsisinungaling kapag sinabi niyang protektado kami ng mga nilalang na nakatira sa bundok noon. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga halinghing ng kabayo. Tinanong ko si Uyong kung naririnig niya rin ba ang naririnig ko. Saglit siyang nakiramdam sa paligid. Maya-maya, ngumiti ito at sinabing, "Malapit ka na maging antingero, apo. Dinadahan-dahan ka ng pakitaan na magiging unang alaga mo." Napaisip ako noon. Iniisip ko kung ano ang ibig niyang sabihin at kung paano ko yun haharapin. Patuloy pa rin sa paglipad ng malaking ibon sa himpapawid. Hinayaan ko na lamang ito hanggang sa nakarating na kami ni Uyong sa kubo. Dito ay sinabihan ako ni Uyong na kailangan ko nang matutunan pa ang ibang uri ng mga buhay na salita. Pero bago pa man niya ako turuan ay ipinagdasal muna niya ako ng taimtim sa loob ng 1 oras na siyang ginawa ko naman. Pagkatapos kong magdasal, pakiramdam ko ay napakagaan na ng katawan ko. Dito naman ibinigay sa akin ni Uyong 1 librong kulay abo. Kung sa iba ay puro dasal ang nilalaman ng libreta, ang binigay naman sa akin ni Uyong, libreta na nakasulat ang iba't ibang uri ng mutya, ang kanilang mga gamit, at kung paano ito makukuha. Nakasaad din sa libreta ang posibleng mangyayari sa taong basta na lamang kumuha sa mutya nun. Pero hindi siya pinili ng mutya na kanyang nakuha. May mutya ding mapanlinlang umano. Partikular na ang mutya na pag-aari ng kadiliman. Kadalasan nilang nililinlang ang mga tao na naghahanap ng mutya sa hangad na kapangyarihan na mamuno nun. Lalo na ang mga tao na naghahangad na yumaman sa pamamagitan ng materyal na bagay. Mga taong may mapanibughong damdamin at nagtatanim ng galit. Kadalasan sa mga mutya na ito ay ang mutya ng mangkukulam, mambabarang, mga manlalason at ang pinaka-kinatatakutan ng lahat, ng aswang. Nakasaad din sa libro kung paano malalabanan ang mga panlilinlang ng mga mutya na ito. Kapag ikaw ang nagwagi, maayos mong makukuha ang kapangyarihan na hinahangad. At kapag naman nadala ka sa panlilinlang ng mutya ng kadiliman, siguradong ang kaluluwa mo ang kapalit. Dahil ang mutya ng kadiliman ay hindi makukuha ng walang kapalit na kaluluwa nun. At ang mas nakakatakot pa, hindi basta isang kaluluwa lamang ang kukunin ng mga ito. Dahil sa oras na wala ka ng lakas para pangibabawan sila, ay idadamay nila pati ang mga kaluluwa ng mga taong malapit sa puso mo. At ang matindi pa, pinipili nila ang mga kaluluwa na malinis, inosente at papausbong pa lamang. Sa madaling salita, ay ang kaluluwa ng mga batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Yan ang kailangan mong malaman muna bago ka magdesisyon kung kakayanin mo ba ang mga hamon ng buhay. Bago ka magpatuloy sa gusto mong gawin, Pipit. Nagpasalamat ako sa kanya sa pagbigay niya sa akin ng libreta. Alam kong inilalayo ako ni Uyong sa mga posibleng maling desisyon. Pero ganun pa man ay buo ang loob ko nun. Gusto kong sumunod sa kanyang yapak. Hindi dahil sa gusto ko ng kapangyarihan, kundi dahil gusto kong mapangalagaan ang kapayapaan ng aming lugar. Ayokong dumating ang panahon na wala nang malalapitan ng aking kababayan kapag dumating ang panahon na hindi na kaya na Uyong na manggamot. Inaral ko ang libreta. Napakalalim na mga kataga ang nakasulat sa libretang yon. Hindi yun sulat na gawa sa Hiligaynon o Tagalog. Hindi din gaya ng Espanyol o Latin. Kakaiba ang sulat na yun na ayon kay Uyong.
Ito ay nakasulat gamit ang alpabetong baybayin. May halo itong lingwahe ng Malay at Negrito. Lingwahe na isinalin-salin mula pa sa kauna-unahang ninuno. Noong una ay nahihirapan ba akong intindihin ang mga nakasulat sa libro. Pero habang tumatagal ay unti-unti ko na rin naiintindihan ang mga yon. Binasa ko ang libreta habang nakahiga. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, kung saan na tila ba nag-iba ang pananaw ko sa paligid nun. Animoy wala na ako sa kubo ni Uyong. Parang nasa iba na akong lugar. May malawak na damuhan. Luntian ang kapaligiran. Pero nang tumingala ako sa langit, ay nakita ko ang kakaibang mga nilalang. Animoy magkahalong nilalang ng dilim at ng liwanag. Pero nakakapagtaka, tila ba nasa tubig sila nun? Kahit na, naroroon sila sa itaas na bahagi kung saan ako naroroon. Ako naman ay nasa malawak na damuhan. Naisip ko pa sinagurang at uling. Nasabi ko kung nasa lugar sila na ito kasama ko. Paniguradong busog silang dalawa dahil sa kapal at lawak ng mga damo na paboritong kainin ng mga kalabaw. Walang ano-ano ay may narinig akong halinghing ng kabayo. Paglingon ko, nagulat ako, nahintakutan at namangha sa nakita ko noon. Hindi yun basta kabayo lang, dahil ang nasa harapan ko ay may katawan na kalahating kabayo at ang kalahati naman, katawang tao.